maraming salamat sa taong dahilan kung bakit nandito kami ng buong Banateros Brothers. Nung mga etong mga senador na ayaw sumunod kay Marcos Jr. So, ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin niya. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. So yun po mga Banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, pag-uusapan po natin etong mga senador na tutuluyan na. Ano bang pamamaraan, ano bang gagawin sa kanila? At bakit ba tutuluyan na? No? Mamaya ho ay papanoorin ho natin ang video na yan at re-reactionan, no, mga Banateros, mga kabiyaya. At sino nga ba si Mary Grace Piatos? Naku, ay mukhang sumuko na nga yung iba dahil parang pinapalabas na lang talaga or tinatanggap na ho nila ng iba na etong si Mary Grace Piatos ay isang katangisip lamang. Pero ang pinakamalapit dito, baka sakali o baka sa susunod na araw may biglang lumabas na Mary Grace Piatos at gamitin laban kay Vice President Sara Duterte. So yun mga Banateros, J. Guevara in China, Beijing, China. So ito po yung last day namin ngayon sa Beijing, China at pupunta naman po kami ngayon ng Canada. Wow. Joke lang. May mga pupuntahan pa po kami. So ngayon mga Banateros, mga kabiyaya, pag-usapan naman ho natin yung mga tawag dito, yung mga nangyari sa amin ngayon, no? At at doon nga rin pag-usapan na rin natin ho yung hanggang ngayon may mga umaano pa rin sa akin na ilang mga vlogger, pero okay naman yan, simulat sa pool, ganyan naman, sanay naman na ako dyan. Etong nangyaring pag-delete ko ng video doon sa reaction ko about sa post ni Attorney Baligod. So hiniling po or sinabi ni Antonio Trillanes na burahin ko yung video. So binura ko naman dahil yun ang gusto niya. At dahil ayoko rin po masira ang aking pangalan, no? Kasi at saka hindi po ako nag-fake news doon dahil ako po ay nagtanong lamang kung yun ba ay totoo. Kaso minasama ni dating Senador Antonio Trillanes. So ganun talaga siguro kapag totoo siguro kapag totoo nasasaktan. So yun, hanggang ngayon binabash ako, pero okay lang naman hindi na ho tayo doon, hindi parang manhid na ho tayo sa mga ganong kaganapan, mga Banateros, mga kabiyaya. Sinasabihan ho ako na naduwag. So wala rin problema doon, wala rin problema na sabihin na duwag kasi hanggang comment section lang naman yung mga troll, yung mga basher. Pero sa personal na buhay, hindi naman nila kaya sabihin yan sa harap-harapan sa personal sa akin, no? So yung mga Banateros, may mga pag-uusapan din ho tayo dito na iba na ibang mga eto nga si Auntie Claire pumalag. Oo, ano ba tong pinalag ni Auntie Claire, no? Bakit ba galit na galit si Auntie Claire dahil dito? Mamaya may papanood din ako sa inyo at eto babasahin na ho natin ngayon agad-agad na makikita nyo dyan sa ating screen. Ito po. Palasyo, maraming nagawa si PBBM kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Wow! Iginiit ng palasyo na marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng wala pang isang taon mula nang magsimula ang mga issue ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communication Office, PCSO Undersecretary Claire Castro, hindi makatarungang sabihin na walang nagawa ang gobyerno dahil kapansin-pansinaan niya ang mga naisakatuparang programa at hakbang kung ihahambing sa mga nakaraang administrasyon. Wow! Utangina, marami na daw palang nagawa si Bongbong Marcos. Ang tanong, saan? Anong nagawa ni Marcos Jr.? Bukod sa pagpapakulong sa mga senador, sa mga taong
tutol sa korupsyon. Yun siguro, baka yun naman yung pinupunto dito ni Marcos Jr. na yung mga nagawa niya ay ipakulong yung mga taong tumututol sa korupsyon, kagaya nila Pastor Apollo Kibuloy, nila Pangulong Duterte, nila Mike Defensor, nila ngayon meron pang mga senador na tutuluyan na, o katulad niyan ni Jinggoy Estrada, ni at mga yung mga tawag dito, yung mga vlogger na patuloy na na kumukontra sa katarantaduhan na ginagawa ni ng administrasyong Marcos. Baka yun naman yung tinutukoy niya na yun po yung tinutukoy niya na nagawa niya na. Una-una po, ang pinangako ni Marcos Jr., 20 pesos per kilo ng bigas, 4 pesos na pamasahe ng jeep, pagbaba ng bilihin, lahat pinangako niya yan. At yung sabi niya na ipapatupad niya ang nasimulan ni Pangulong Duterte na hanggang ngayon ni isa wala siyang pinatupad. No? O ultimo yung war on drug na napakagandang pinagawa or ginawa ni Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas dahil nga doon ay naging safe tayo. Nagka-leche-leche na. At ang nangyari pa doon, kung sino pa yung mga adik, yun pa yung mga sinasamba ngayon. Diba? So paano masasabi na maraming ginawa? Talaga sa Anticler, ang lakas ng imahinasyon ni Anticler, no? So ito pa. Ito malupit. Ombudsman hihilingin sa korte na i-discharge si Bunuan upang maging state witness. Aba, ang lupit ha. Hindi na masasampahan ng reklamo si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos siyang gawing state witness sa investigasyon ng ombudsman kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wow, buong buo ha. Puta na, Jesus pangalan mo pero demonyo kang putang ina ka. Mayroon na silang kasunduan para sa pakikipagtulungan ni Bunuan bilang cooperating witness. Aba, may kasunduan na si Bunuan at Remulla. Aba, matinding kasunduan to. Dahil dito, sinabi niyang ihilingin nila sa Sandigan Bayan na alisin si Bunuan bilang respondent sa kasong plunder na may kaugnay sa umano'y 573 milyong kickback mula sa flood control project. Putang ina, lupit. Naniniwala rin ng ombudsman na magiging mahalaga ang testimonya ni Bunuan sa pagpapatibay ng kaso at sa mga paglilinaw sa umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ang tindi. Tanginang yan. Si Marcoleta na lumalaban sa korupsyon, si Pangulong Duterte na lumalaban sa korupsyon, si Pastor Apollo Kibuloy na lumalaban patuloy hanggang ngayon lumalaban sa korupsyon, putang na nakakulong. Etong si Secretary Bunuan na isa sa mga mastermind kasi para 'di ba sinasabi nga namin sa inyo parang katawan ito ng ahas. Yung ulo Malacanang, yung gitna Congress, tapos yung buntot ay yung yung ulo pala Malacanang at Congress. Yung gitna ay DPWH at yung buntot yun yung mga kontraktor kagaya nila Diskaya. Putangin na tapos yun pa yung gagawing state witness. Syempre malamang sa malamang hindi niya ituturo yung mga kasamahan niya diyan. 'Di ba? Ang ituturo niya lang dyan, malamang sa malamang, ay yung mga senador na hindi kayang hawakan sa leeg ng Administrasyong Marcos. Asahan na natin yan. Yan ang mangyayari. Biruin nyo tingnan nyo to si Remulla. Tingnan nyo yung pagiging katarantaduhan nito. Si Tulfo, magkapatid na Tulfo, Lacson Soto, at iba pa. Si Hontiveros, may binayarang witness. Pero hindi niya inaasikaso yung kasong yun. Yung magkapatid na Tulfo, binabaliwala din ni Boying Remulla. Yung kaso yung pagtanggap daw ng 52 billion at 52 million nung panahon ng eleksyon.
nung senatorial election na tumanggap daw itong kampo ni Bongbong Marcos. 'Di ba? At lalong-lalo na daw tong si Soto at Lacson tumanggap ng 52 billion para gamitin sa pangangampanya. Bakit 'yun hindi iniimbestigahan ni Remulla? Putang ina ngayon, no. Sa bagay simulat sa pool naman talagang na ho tayo diyan. Talagang alam na natin na yan din talaga yung mangyayari. No, yan din talaga yung mangyayari na talagang alam mo 'yun na kaya nandiyan si Boying Remulla is yan yung isa sa mga galamay ni Marcos Jr. Halos lahat naman ngayon. Mapa DILG, 'di ba? Lahat halos ngayon talagang kontrolado na ng administrasyong Marcos. Kaya nga dalawa na lang yung mga relihiyon kagaya ng Muslim, Iglesia, kay OGC at Korte Suprema na lang ang kakampi ng taong bayan ngayon. Kapag nawala yung mga yan, wala na. Tapos na tayo, no? So ito pang malapit na balita. Update sa reklamo ng 1 billion flood control project laban kay Romualdez, Saldico at iba pa. Ibinasura. Naku. Ibinasura ng isang korte sa Quezon City ang 1 billion civil complaint laban kay na dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Saldico, Quezon City Patrick Michael Vargas at iba pa kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Ayon sa abogado ng United People Against Corruptions or tinatawag na UPAC, na si Ariel Inton hindi tinalakay ng korte ang merito ng kaso dahil nabayaran ng mahigit ng 20 milyong docket ang filing fees. Dahil dito walang umanong jurisdiction ng hukuman sa reklamo. Puta na, ito yung sinasabi ko. 'Di ba? Nung nakaraan magkasama si Cheese at si Romualdez, pero ngayon wala na. 'Di ba? Sabi nila may kaso daw, may ipapile daw na kaso kay tawag dito kay Romualdez na plunder. Pati dito kay Bunuan. Pati nga yung kay Joel Villanueva wala na. Ano na nangyari? 'Di ba? So ano na nangyari doon sa mga kaso na yung mga banateros? Ayan ang masaklap dyan. Ang masama pa nito, baka itong si Saldico ay bumaliktad na rin. Baka si Saldico at si Romualdez ay magkasama na rin ngayon at talagang parang kaya siguro hindi na nagsasalita itong si Saldico. At ito pang nakakatawang balita, basahin natin. Mayor Isko naniniwalang may kwalipikasyon si Vice Ganda na tumakbong Pangulo sa 2028. Nanindigan si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na nasa kamay ng mga botante ang pagpapasya kung sino ang nararapat mamuno sa bansa. Kasabay ng kanyang pahayag na kwalipikado si Vice Ganda na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam matapos dumalo ang isang Pride Month celebration, sinabi ni Moreno na walang hadlang sa ilalim ng umiiral na mga kwalifikasyon upang makatakbo ang TV host at komedyante sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Hindi sa totoo lang naman din. Ang punto dito ni Isko Moreno siguro pangkalahatan niyan, kahit sino pwedeng tumakbo, kahit sino pwedeng tumakbong presidente, 'di ba? Open naman ho talaga yan. Pero kung seryosohan na usapan na mananalo si Vice Ganda, siguro baka kailangan niya munang dumikit kay Marcos Jr. Dahil hawak ni Marcos Jr. ang COMELEC, maaaring manalo siya. Pero kung talagang tapatan lang, BP Sara versus Vice Ganda, putangin na parang ang layo. Sobrang layo. Una-una, mamumuno sa bansa ang isang komedyanteng hindi niya nga alam ang kanyang, alam mo yun? Sige, sabihin na natin, sige, kahit siya ay bakla. Sige, nandun na tayo sa punto, sige, bakla siya. Pero alam mo yun na
malayo, maraming hindi nararapat na ano si Vice Ganda eh. Una-una yung desisyon bago magsalita, 'di ba? Yung mga hakbang, mga gagawin niya, anong plataforma niya sa bayan natin. Eh una-una, sinuportahan niya nga si Lenny. Alam naman natin na walang kwenta yung taong 'yun, 'di ba? So kapag sinuportahan mo 'yun, tapos ikaw tatakbo ka ngayong presidente, di parang wala lang din. Parang wala lang. Anong ano doon? Anong magagawa? Wala akong masyadong masabi pero anong magagawa ni Vice President ni Vice Ganda? 'Di ba? Kung magiging presidente siya at ewan ko baka siguro nagpapatawa na lang etong tawag dito, etong si Isko Moreno. Ang alam niyo sa totoo lang isa na rin to sa nasira. Baka nilulubos-lubos niya na yung pagkasira niya. Anong nito? Ni Isko Moreno, no? Ewan ko ba. So ito pa isa, last na mga banateros. Soto, ayon kay Soto, tama ang ginawa ng Blue Ribbon ni Lacson. Iginit dating Senate President Vicente Soto III na naayon sa mandato ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga hakbang nitong magsasagawa ng investigasyon kasunod ng mga puna ni Senador Rodante Marcoleta sa direksyon ng komite. Sabi ni Soto sa isang press briefing sa Kapihan sa Manila Bay noong Marso, nagbahagi ng tungkulin ng Blue Ribbon Committee ang magsiyasat ng mga usaping may kaugnay sa pananagutan at mga posibleng irregularidad sa pamahalaan. Dahil dito, ipinagtanggol niya ang pamumuno noon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng committee. Oo, marami naman nagawa si Ping Lacson eh. Gawing witness yung mga dapat ay nakakulong ngayon kagaya nila Alcantara, nila Hernandez. 'Di ba? Oo, at ang gawin nila ay ilihis ng ilihis kay Martin Romualdez at Marcos Jr. yung investigasyon mapatungkol sa flood control scam. Ang dami naman nagawa ni Ping Lacson. Huwag kayong mag-alala. Hello mga banateros, 'di ba? Oo, sobrang daming nagawa ni Ping Lacson, hindi ko nga mabilang sa kamay ko eh. Siya na ata ang naging chairman ng Blue Ribbon Committee na sobrang daming nagawa at sobrang talagang nagustuhan ng taong bayan. Ay, nako mga banateros. So eto mga banateros, may ipapanood ako sa inyong video kung saan etong mga senador ay tutuluyan na. So ano bang klaseng tutuluyan na? So ito po, para lubos nyo pong maunawaan, ito po at ating panoorin. Say ifo-file na For preliminary investigation. Okay. Hinug na ang fact-finding at preliminary investigation na. Of course, may mga ibang kaso pa na yan, nahihinog-hinog na dyan din papunta sa PI din. mamaya namin puntahan yan, sir. Pero let's stay muna dun sa 8. Mga kong lang to, sir. 8 or more than 8 yan. Puro congressman yan. Can you just, maybe if you cannot give the names, paano po yung involvement nila, as in medyo broad strokes of their involvement? Yung isa rito kasi, yung contractor, yung sinasabi natin na conflict of interest. Kung ikaw congressman ka. Kung ikaw contractor ka. Magkahiwalay na trabaho yan. Pag pinag-isa mo yung trabahong yan, kasalanan yan sa taong bayan. Very simple yan. Conflict of interest yan. Section 3E ba yan? 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tsaka H, 3H. Sir, what about senators? Wala pa po. Meron din kami for PI at ma-file na yun this week. Meron din rin kaming baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan.
At least one. At Isa least for one. PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Baka dalawa. Dalawa. Yung isang sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang sandigan, isang mga PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa sandigan ngayon. Yun din. Kung po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayun yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun? Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then, and then any clue doon sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Magsasampayan ng kaso na sa sandigan na yun. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Yun nga. For PI. For na. reso. For PI na. for Ah, PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero, Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Oo. Sir, I'll stay lang with I'll stay lang with the At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Okay? Okay pa. Sir, pasagutin na natin ikaw. Kasi yung mga nagsasabi, una muna, binabawasan nyo yung mga minority senators sa Senate para pagdating ng, Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari eh. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually
make a case for his being charged of plunder. Nag-file na rin po ba si Mike Defensor? Ang counter nila? Both. I think so. Sir, advance ko lang ng konti yung story. Kasi si Senator Chingoy has been suspended by the Senate as per order by the Sandigan, no? Yes. So the same thing is going to happen to Senator Marcoleta? Kasi plunder, sir? Yes. It will depend on the court, of course. Okay. And then if and when the Sandigan Bayan suspends him, can he still participate? Question whether senator facing a plunder non-bailable case at the Sandigan Bayan, can they still participate in Senate proceedings? In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Exactly. Sir, update lang dun sa case conference natin, dun sa mga ex-Marines. Kasi di ba pinatawag natin sila dito? Yes. Is it for case filing na po ba yung mga... We are evaluating some of the affidavits that they have executed individually, and we'll be filing these cases soon. Sir, related pa po sa mga Marines? Kasi I think for 4 to 6 statements might be useful to us. Sir, related din po sa mga Marines kasi po si Attorney Balibo, they're facing cyber libel cases nga po sa DOJ. And meron po siyang statement last time na sinasabi niya na i-dismiss na nga raw po ng DOJ itong mga cases kasi daw parang may conflict of interest kasi ginagamit na rin yung statements daw nila affidavit dito sa Ombudsman. And according to Attorney Baligod, kapag daw ginamit na ng Ombudsman ito, ibig sabihin daw may katotohanan yung mga statements. What daw na- happens in the DOJ stays with the DOJ. We have nothing to do with what the DOJ rules upon. Thank you, sir. Okay? Hindi, yung kay Bonoan lang uli. Sir, may kinalaman din ba ito dun sa health niya? Well, of course. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Kasi yung naging dating lumang tugtugin na ng inordinate delay of justice, hindi ho mangyayari dito. Sa atin dito, we do the case build-up so we can present the cases immediately. Wala hong mahabang kaso-kaso dito. Basta andyan na yung ebidensya, ilalatag namin yan pag handa na kami. At malamang, hindi namin ipa-file ang kaso pag hindi kami handa. Naman po will be stayed with us alongside sila USEC, yung mga dating ng USEC. Di ba? For all that Yes. For all intents and purposes, he will be testifying for the prosecution. Okay, sir. Pardon me for belaboring the point. No? Ano nga pong status nila Senator Villanueva, Senator Escudero? Ongoing PI, correct? Ongoing PI. Okay. And relatedly, kasi sabi ng iba, the reason why they transferred was in exchange for... I am not privy to anything of that nature. No, mind you, we don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be... So all the deals that we make here will be in open court. If you'll discharge you as a witness, we will have you discharged as a witness. But there are no other deals accepted here. Thank you. Ombudsman sir, clarification lang. Yung mga contractors is puro PI lang po yun, yung 8. Wala pong kaso. And Meron isa dyan, hinog na, papasok na Sandigan Bayan. Pero yung 8, ito PI na. PI pa lang to, no? PI pa lang. So in total po, mga Baka mahigit 8 yan, mahigit 8 yan. Okay. Mahigit 8. Ombudsman, good afternoon. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ifa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to
to improve on the cases, to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Thank you. Magandang hapon sa inyo. Kain ko lang muna ma'am yung naging pangyayari sa pre-trial conference ng isang buong linggo po. Ano bang mga nakikita nyo doon? Ano bang mga naging punan ninyo? Kasi kita natin hindi lang medyo, mas maingay itong nasa prosecution na sinasabi nila mahina, meron pa tayong naririnig na tunog lata. Hindi po ba ma'am kung feel nila na tama sila, mali yung kanilang kalaban, hahayaan na lang nila yung kalaban nila na magkamali? Attorney. Well, isa pa yun, na ang napansin natin ay parang meron silang comms operation ongoing dito ang prosecution. Dahil imbis na hinahayaan na lang nila to let the evidence speak for itself, kumbaga, yun na lang ang magsalita, ipresentahan nila yung kanilang kaso, parang mayroon pang paglilitis na nangyayari sa labas ng Senado. Mayroon pa silang pag-characterize ng ebidensya ng depensa na kaya siya mahina, may mga ganun nga. Meron pang mga komento kung dadating ba si VP Inday o hindi. At nakita natin na kadalasan ay hindi naman ito necessary na sabihin. So ang nakikita natin ay posibleng meron silang PR or public relations management or management ng kanilang communications that mayroong strategic approach sila dito. Unfortunately, hindi the defense is not playing. Kumbaga, sila lang ang gumagawa noon kung kaya't napapansin in contrast dun sa ginagawa nila na hindi pumapatol ang depensa. Sumasagot sila ng katanungan pero wala tayong nakikitang mga birada o tirada o even komento doon sa sinasabi ng prosecution. So this is, kumbaga, asymmetrical ang nakikita natin na communications na nangyayari. Opo, kung ikukumpara natin sa nakalipas na mga umusad talaga na impeachment, nagkaroon talaga ng impeachment trial. Unusual po ba itong mga ganitong meron pang pa EVP, attorney? Well, oo nga kakaiba talaga yung EVP na yan. Kumbaga, yung kanilang parang short trailer, film, whatever, ay wala pong naibahagi na impormasyon na makakatulong sa publiko na maintindihan ang mga proceedings dito sa impeachment. Instead, ito ay purely public relations, pag-project ng kanilang imahe, pag-project ng kanilang sarili, pati nakasama na rin yung mga kasuotan nila. Pero like I said, asymmetrical ito, kabila lang ang nagpresenta ng gano'n. Meron parang trailer siya ng telenovela, may parating na telenovela, ito yung sneak preview. Unfortunately nga, seryoso kasi ito. At nakikita po na mayroon silang napaka-unnecessary na mga galawan katulad ng ganito na hindi naman nakaka-contribute sa diskusyon and instead parang nakakasama pa ng kanilang kaso. Dahil nga, bakit ang dami mong extra na kailangan gawin kung malakas naman ang kaso mo, bakit pa? But in this case, it's possible ang ginagawa nila is they're trying to, alam nilang mahina yung kaso or talagang gusto nila na kumpleto, meron silang projections, minamanage nila yung image. Unfortunately, I don't think they're doing it very well. So sayang yung effort and of course, papasok na rin sa discussion dyan sino bang nagbayad ng mga yan? Sino nagbayad ng lawyer? Sino nagbayad ng PR? Sino nagbayad ng MVP? So, Opo. It's not working. Parang nagdagdag din ata sila ng mga private prosecutor. Pero, ito po ba ay posibleng pagma-mindset din, attorney, considering meron pang isang nakapending sa Korte Suprema na petisyon na kumu-question nga na posibleng sa isang iglap lang, parang kanta, na wala rin lahat. Parang kagaya nung pinakaunang pag-question po, attorney, para ma-mindset na ganito kasama ang pangalawang pangulo tapos ibabasura nyo lang. Maaari bang ganon, attorney din? Well, kung ang target nila ay ang Korte Suprema, ay baka mapagalitan pa sila. Pero ang tingin ko dito is meron silang target audience and yung target audience ang electorate. Kasi, kumbaga, ang nasa isip ng mga ito is kung matalo man sila, at least makasira man lang. Maapektuhan nila yung trust and approval ratings ng Vice Presidente. Kasi yung goal ay hindi na para ipanalo, simply maipanalo yung impeachment because medyo mahirap na yon at this point. Nagbabaka sakali sila na baka makapuntos man lang sila doon sa depensa at magamit nila yon sa darating na eleksyon sa 2028. So alam naman natin na ang isang impeachment case ay hindi lang strictly legal, ngunit political process ito. So ginagamit nila talaga ang kanilang politika dito at in the hopes na mayroon silang mapuntusan pagdating sa depensa.
Opo, at during sa mismong trial na ma'am, hindi na sila pwedeng maglatag pa ng karagdagang mga ebidensya, no? During sa pre-trial, kung ano yung mga sinasabing mga namarkahan na, yun lang yung pwedeng mailatag nila during sa trial. Sa side ng prosecution, mas stricto yun. Dahil sa defense, dapat mas liberal. Ganun po kasi sa regular trial courts, lalong-lalo na doon sa criminal proceedings. So, pinapayagan, may leeway na binibigay doon sa depensa, lalong-lalo na kung may mga newly discovered evidence in the course of trial. So, maaaring mapagbigyan ng depensa. Mas stricto pagdating sa prosecution, usually bound sila doon sa kanilang markings. Opo, doon po sa markings ma'am, isa din sa nagkaroon ng debate ba, kaya daw tumagal kasi may magkakapareho naman daw sila pero hiniwalay pa yung markings sa regular po na korte. Ano po ang advantage o disadvantage or ano ba talaga yung patakaran doon or diskarte na yan ng magkabilang panig? Ano ang advantage? Well, normally kasi in a criminal proceeding, malaki ang binibigay na leeway nga sa defense. Kasi nga meron tinatawag tayo na presumption of innocence. So kailangan ma-overcome ng prosecution yan. So ang burden dito ay ang prosecution, kailangan mapatunayan nila ang kaso nila. Ang depensa, wala silang kailangan patunayan. Kasi kung mag-fail ang prosecution, the presumption of innocence will vest. Kumbaga, yun ang mananaig. So kahit nga hindi organized yung defense, o kahit iba-iba yung teorya, maaari silang magpresenta kahit hindi harmonized yung defenses ng isa nasasakdal, okay lang yon. Pero sa prosecution, everything has to make sense. Kung meron silang theory of the case, yung theory of the case kailangan consistent pagdating. Pero of course, it will be theories presented per impeachment article. So, ang distinct advantage talaga is always on the defense. Opo, dito po sa yung mismong pagkakasunod-sunod ng pag-uusapan kasi nasa at least 4 na articles of impeachment ito. Sino po yung magde-decide po ma'am? Halimbawa, unahin ba natin tong 3, unahin ba natin yung 4, 5, or sino ba yung magde-decide nung anong unang tatalakayin? Sole discretion yan ng prosecution sa pagpresenta nila ng sarili nilang kaso. The same with the defense. Sila po ang magde-design ng kanilang presentations kung ano yung pagkasunod-sunod. And in fact, pwede silang magtanggal ng witness, basta nasabi na nila, may listahan sila ng witnesses, meron silang option na tanggalin yung iba sa kanila kung hindi na po naaayon sa kanilang theory of the case. So they can remove. Pero yung order and yung design kung paano nila ipipresenta, that belongs to each of the parties. So meron silang parehong presentations, sila po yung magde-decide nun. Doon sa number of trial dates, kada articles of impeachment, sino naman ang magde-decide kung ilang araw igugugulin natin dito? Sila din, the parties din. So yung lawyers ang magde-decide. Halimbawa, I understand na humingi ng something like 60 days ang prosecution and 30 days yung defense. So that's their sole discretion yan. Although I understand na ang prosecution dito ay humingi ng mas marami pa daw kaysa sa kailangan nila just in case. So maaari rin sila magbawas. So hindi yan parang pantay, halimbawa 12 yung hihilingin ng isa, 12 rin yung hihilingin ng isa. Hindi siya magiging pantay, depende sa kanila at kung papayagan ito ng korte. Yes. Pwede pa nga if in case nagkulang, posibleng mag-motion sila for additional hearing dates. Pwede naman 'yon kung reasonable naman. Opo. So pagbibigyan sila. Kung halimbawa marami silang hiningi na trial days na puro sila muna, makukuha na nila yung naratibo. Lahat ng paninira gusto na nilang gawin doon. Makikita din yan kung tinimbang ba ng impeachment court kung bakit mas marami dito sa prosecution kumpara sa depensa. Well, the amount of time hindi talaga kumbaga, it isn't policed very much. Kasi para mabigyan mo talaga ng pagkakataon yung mga counsels na maipresenta yung kanilang case. Of course, that should be within reason. Kunwari, humingi ng 2 years yung prosecution, hindi na siya reasonable, di ba? And in this case, 60 days, titignan pa nga yan kung reasonable yan. Kung kunwari, marami na silang naipresenta. Pati yung pacing, pwede rin naman magsabi yung mga senator judges na, uy, tama na, sobra-sobra na ito, masyado nang matagal. Pwede rin silang they can also decide na, okay, you asked for 60 days, pero masyado kayong mabagal, pwede silang magbigay ng directive na o sige bilis-bilisan ninyo. Now, pagdating dun sa like I said, ang defense is there's a reason kung bakit nauuna yung prosecution. So kahit sabihin pa natin na maraming days yung prosecution, ang bawi ng defense niyan is they are the last to be heard. So sila yung mas naaalala.
So, yun yung distinct advantage din ng defense is mahuhuli sila marinig, and by that time, narinig na nila yung ebidensya ng prosecution and they can react accordingly at pwede sila mag-build up ng case base dun sa iprinisinta. May option pa nga ang defense na kung hindi ganun kabigat o hindi umabot sa evidentiary burden yung prosecution, pwedeng sabihin ng defense, di na po kami magpupresenta. In fact, nakikita nga natin dito, di ba, nag-a-adapt pa sila ng ebidensya ng prosecution. Opo. Ma'am, doon po sa pagpipili ng same na mga testigo na ihaharap dyan po sa ano. Pag ginamit ba ang same, halimbawa sa prosecution, ginamit nila main na testigo at gagamitin din ng depensa, may tuturing ba na talagang mabigat yung depensa? Kasi gagamitin mismo yung ano or bihira or mga anong klase lang po or cases lang po ba sa isang trial na pag ganyan na ginagamit na ang mismong testimonya ng prosecution or mag-testimony? Depende yan. There are two cases na ganyan. Una, pwedeng i-adapt ng defense. Oo, aminin namin lahat. Sige, yes, totoo yan. Sinabi niya yan. Oo, we admit that. Ibig sabihin yan, ang issue is not a factual issue. Ibig sabihin, agree kayo na ganito yung nangyari. Pero para sa depensa, it's not a crime. Para sa prosecution, it's a crime. So yan, that is an example of a legal instead of a factual issue. So yun ang i-resolve ng hukuman. Wala nang presentation of evidence kasi aminado sila ganito yung nangyari. Ang hindi lang napapagkasunduan ay kung ito ay punishable and so on. Now, may mga instances na hindi nila i-adapt pero ipipresenta nila the same witness. So, witness for the prosecution, pwede nilang sabihin, we would like to present so-and-so as our own witness pero hostile. So, pag hostile witness kasi, pwede kang mag-leading questions. Yun yung advantage mo pag hostile witness. At dahil ito lang yung tao na naging saksi, ayaw mong mag-cross, kasi pag cross, nakakulong ka dun sa mga, dun sa mga tinanong ng prosecution, ng nagpresenta. So, kunwari, prosecution witness si A. Gustong gawin din defense witness of course ng depensa. It depends kung ano yung sinabi. So kung kunwari may sinabi si A at nakakulong let's say to a certain date tapos wala nang ibang dates na relevant, pag prinisinta nila, they can question him on others, hindi related dun sa kanyang direct testimony. So maaaring ilabas nila doon. Hindi sila limitado na mag-cross-examine only doon sa ikinulong ng prosecution ng mga issues at saka mga katanungan. So may difference. Opo. Ma'am, yung sinasabi po ng ating constitution na 2/3 or at least 16 na boto para ma-convict ang isang impeachable official. Nasubukan na po ba ito, ma'am? Lahat ng mga anggulo. Kasi kini-question pa ito ngayon Hati ang di ko lang alam kung hati ba basta kung sino lang yung maingay, yung talaga ng pero mga galing sa mga retired justices, mga eksperto sa batas, iba-iba yung kanilang paniniwala. Ano pong masasabi niyo po dito, ma'am? Wala, masasabi natin is wala talagang room for interpretation akong nakikita kasi napakaliwanag naman ng sinasabi sa saligang batas na 2/3 of all the members of the Senate. Now, bakit naging ganon? Kung titignan ninyo, may mga historical events na nakikita tayo na mayroong mga kinatawan, either sa Senado o Kongreso, na nape-prevent na pumunta sa Kongreso, maka-attend ng session, maka-attend ng activity nila doon sa legislature. Yung pag-prevent na yon, isang krimen po yun. Pero it still could possibly happen. So para hindi magamit yung absence, temporary absence ng isang member ng legislature para ma-affect yung outcome. So kung kunwari, paano kung i-ambush yung tao o biglang pinapunta sa US tapos hindi makabalik or abroad hindi makabalik, it prevents yung mga ganon, yung mga temporary events or temporary circumstances na magamit para hindi makaboto ang isang miyembro ng legislature. So dito, maliwanag na maliwanag yung Constitution, 2/3 of all of the members. Ini-interpret lang yan kung merong vagueness o kaya subject to interpretation kapag merong konting room. Pero dito wala tayong nakikitang room for interpretation. Kung kaya't, kahit ano pang sabihin ng kung sino mang dalubhasa, pag pumunta yan sa Korte Suprema at dinala yan ng isang petitioner, ang unang tatanungin ng hukuman yan, bakit nyo pinapa-interpret? Maliwanag naman. So, Opo. Yun yung challenge. So kumbaga, ma'am, kahit ang isang miyembro ng Senado ay hindi mag-join sa impeachment trial, as long as siya ay miyembro pa rin, pwede pa rin siyang bumoto at parte pa rin siya doon sa all members.
Well, either pwede siya magboto o ang baseline na bibilangin mo will be based on the membership of the Senate. Hindi yung based on attendance. Baga, not limited to those who are present. Yung baseline amount. To determine yung 2/3, bibilangin mo yung number of senators. Hindi yung number of senators present. Opo. Ma'am, malinaw po dun, all members. So ang tanong, kailan mawawala ang kanyang pagka-miyembro sa Senado? Usually, ang pagtatanggal ng isang miyembro o isang legislator dahil ibinoto ito, usually ang pagpapatanggal dyan ay through the Committee on Ethics sa disciplinary action nila, maaari silang matanggal. Take note ha, kailangan tanggal, hindi pwedeng suspended kasi membership ang binibilang. So, kailangan may disciplinary action, may 2/3 vote din para matanggal ang isang miyembro ng legislature. Ngayon, kung kunwari, mayroong sinasabi kasi na article dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, na maaaring suspindihin ang isang nasasakdal or kapag na sila po ay na-arraign na, mayroon ng arraignment at nakapasok na sa hukuman yung kaso. Titignan yan kung ito ay naaayon under the 1987 Constitution at kung naaayon din doon sa sa wording ng batas na yon na it will apply to senators and congressmen. Opo. So kumbaga, kung ikay nagtatago, hindi ka nawalan ng pagiging yung membership mo sa Senado. Kung ikaw ay nakulong, kung hindi ka pa pinatawan ng guilty o convicted ka, member ka pa rin ng Senado. At kung ang isang senador ay nasa ibang bansa, member pa rin siya ng Senado. Kasi all member yung hindi naman nawala yung pagka-member niya. And pag mawawala yung pagka-member niya kung na-ethics siya, pero needed pa rin ng 16. Yes. Okay. So even if suspended, admonished, out of the country, may sakit, nagtatago, member pa rin sila. Ayan, malinaw po yan. Pero dito ma'am, sa kada desisyon po, kasi may hihilingin sa Korte Suprema, either ng prosekusyon o ng depensa, ilang boto po ang bibilangin para payagan yung halimbawa, merong ganito, gusto ko i-dismiss na yung kaso ko, halimbawa, sa side ni VP Sara. Ilang boto ang needed? Lahat ba magboboto din doon? May dalawang argumento dyan. Normally kasi pagka yung desisyon ng hukuman will dispose of the case, ang bibilangin dyan will be the 2/3. So kasi it's acquittal or conviction, a dismissal will amount to an acquittal. So kailangan pa rin ng 2/3 vote. Mayroong nagsasabi na kung ang mga desisyon ay hindi naman conviction or acquittal at sabihin nila ang dismissal ay hindi kapareho ng mga yon, it will require a simple majority. So kung dismissal yan, there are two schools of thought. Mas mabigat para sa akin na i-interpret na this will amount to an acquittal, so kailangan ng 2/3 vote. So, may tuturing na ba yun? Acquittal, kailangan ng 16. Hindi, kailangan ng 2/3 vote kasi to convict For an acquittal, basta less than that. So, any number less than 16. Okay. So, halimbawa, may tuturing na bang yun? Yung sa side ng depensa, yung kanilang tugon doon sa May 25 ata yun na tugon na nila. May tuturing na ba yun na parang naghain ng motion para i-dismiss itong kaso? Ang sinasabi nila is hindi dapat matuloy pa muna ang impeachment dahil may mga unresolved issues. Halimbawa, ang sinasabi nila, hindi pa right ang itong impeachment kasi may issue, for example, na hindi ni-resolve dun sa House na dapat nung nag-file ng February 2 dun sa initial 2 complaints, nag-start na po ang ban, ang period na hindi na pwedeng tumanggap ng other complaints o other, di ba merong 1-year period na hindi ka pwedeng mag-file ng additional impeachment complaint. So, ang dapat nag-toll na yon ng February 2. Nakita natin na mayroong mga nag-file before February 6. After February 6, at yun po ay kino-consider bakit tinatanggap. So, ang question ng defense, bakit tinanggap ninyo? Nag-toll na yung period, nag-start na yung 1-year ban after February 2. So, that has to be resolved. And tama naman na binabanggit nila ito, dinadala nila sa Senado ito to be resolved by the senator judges, at kung hindi ito i-resolba to the satisfaction of any of the parties, pwedeng iakyat yan sa pinakamataas na hukuman. So may mga ganyan na issues. So, pwede ba na maging first part pa yun ng impeachment trial, yung pagtugon nila doon sa hiling ng depensa na ibasura ito?
Oo, ang tingin ko, kasi they're bringing it naman to the impeachment court at tama naman yung impeachment court will have jurisdiction to determine that. Kasi sila yung nagde-decide, di ba? Whether or not the case is ripe for adjudication. Kung dapat bang magtuloy yung impeachment complaint, kung tama yung mga nangyari beforehand. So, they can decide on this. And either way na ma-decide yan, pwedeng iangat sa Korte Suprema kung may grave abuse of discretion. Opo, so at least mga, tama ba? Walong boto, halimbawa, pumabor sila, yung 8 senador na yon doon sa hiling ng depensa, basura na yung kaso or yung impeachment. Posible po. Pwede silang mag-decide ng ganon. Of course, subject to pag-question yan, pag-file ng petition sa Korte Suprema. So maaari din na yung ni-raise ng depensa, yun ang unang matatalakay doon kaysa doon sa articles of impeachment, attorney. Yes, kasi jurisdictional yan eh. So, ibig sabihin, ang tanong ng depensa dito, may jurisdiction ba ang Senate kung dapat nag-toll yung period noon? So, ibig sabihin, hindi na dapat nagkaroon ng filing ng 2 impeachment complaints na may articles ngayon na nakahain sa Senate Impeachment Court. So, but basically, yung tinatanong ng defense, may jurisdiction ba kayo? Dapat hindi na nga yan umakyat. Dapat hindi na nga yan tinuloy. So, yes, that will possibly be the first issue to be resolved. Opo. Ma'am, halimbawa, hindi pumabor sa depensa, hindi na siya maku-question yung kanilang desisyon sa Supreme Court? Pwede. Okay. Pwede siyang kahit yung conviction sa ma'am, sa mismong pinapa-impeach, pwede siyang questionin sa Korte Suprema? ay yung final judgment, kunwari, Tapos na lahat. conviction, di ba? O let's say, for example, conviction, tapos iangat ng defense. In theory, pwede kasi ang Supreme Court may jurisdiction over matters involving grave abuse of discretion. So kung ang reason sa pag-akyat ay may grave abuse of discretion, posible. However, kailangan sabihin din na ang korte ayaw nila na, lalo na yung ganyan, final judgment, kahit may grave abuse of discretion, dahil nakalagay sa saligang batas that it is the Senate who is the sole judge dun sa sa matters sa impeachment. So pag final disposition of the case, baka i-interpret ng Korte Suprema yan na jurisdiction ng Senado ang acquittal or conviction. Sa grave abuse kami. At even if there is attended grave abuse dun sa pag-convict or sa pag-acquit, maaaring hindi na pakialaman ng Korte Suprema kasi masyado nang nag-i-encroach sila doon sa discretion that is granted by the Constitution sa legislature. Ngayon, kung yung tanong ay hindi fully magdi-dispose yung kaso, like it is hindi siya dadaan sa trial, hindi ito yung nag-weigh ng evidence yung mga senators, katulad ng ginawa ng hukuman last year na na-determine nila na yung House may mga mali yung ginawa at may grave abuse of discretion kasi hindi nila nabigyan ng due process si VP Inday. They can still do that doon sa ihahain na petition sa Korte Suprema. They can still do that now. Opo. Dun sa Opo. So balikan ko lang yung napagkukwentuhan natin na tungkol sa unang part na posibleng mas una pang matalakay. So halimbawa kung hindi makakuha ng paborableng desisyon ang depensa, yun pwede yung iakyat na sa Korte Suprema din yung ganun. Yung parang what amounts to a motion to dismiss. Opo. Pwede umakyat yun, yes. Opo. And yung pending sa Korte Suprema, nananatiling buhay pa rin ba yun? Or kahit na umusad itong impeachment, halimbawa, mga nakailang trial na tapos lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, burado lahat ng nangyari sa Senado? Pwede pa. Pwede pa kasi may existing petition nga, pero wala kasing TRO, kaya tumutuloy-tuloy yung kaso. So, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na wala kaming jurisdiction or dismissed na yung kaso. So, ang pwedeng gawin din ng depensa, imbis na mag-file ng panibago, ay hingin nila sa Korte Suprema na i-resolve na kasi bumungad na yung issue in the Senate Impeachment Trial Court. In fact, pwede silang humingi dahil nagbago ang circumstances na repasuhin ng Korte Suprema yung kanilang what amounts to a denial of the TRO at i-grant yung TRO na mapatigil muna yung proceedings sa Senate Impeachment Court at mag-decide ang Korte Suprema dun sa issue na inihain nila. Opo. Attorney, huli na lamang po. Kasi halimbawa, convict si Vice President Sara Duterte. Igaya natin sa panahon ni Chief Justice Corona po, no? Na after niya ma-impeach, doon siya sinampahan ng kaso. So, possible din na masasampahan ng kaso si Vice President. Halimbawa doon, absuelto siya.
pwede pa ba siyang tumakbo sa anumang posisyon? Ang sabi, pag na-impeach ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero nung kinasuhan siya, regarding doon sa mga kinaharap niya sa articles of impeachment, tapos napatunayan na sa korte na mali, attorney. Magkaiba po kasi yan eh. So kung sakaling kasuhan siya, let's say kasuhan siya ng Sandigan Bayan, that is a criminal case. So it has nothing to do with the impeachment. Yung impeachment kasi, sui generis yan. Para siyang administrative case kasi ang dinidecide lang naman dito ay kung matatanggal o hindi yung nasasakdal dun sa kanyang opisina. So, pero merong addition na perpetual disqualification or other penalties below that. So, hindi ma-overturn ng acquittal in a criminal case yung perpetual disqualification in the impeachment. So, Wala pong so ano lang ang pakonsuelo niya? Halimbawa, mababasura din sa korte, sasabihin na lang na mali yung judgment ninyo sa mga senador. Well, iba kasi ang quantum of evidence na nire-require sa Sandigan Bayan, mas mabigat yan. Kailangan guilt beyond reasonable doubt, no? Proof of guilt beyond reasonable doubt. Samantalang in the impeachment, ito ay political. So pwedeng ang wala silang pakialam, basta ako mag-acquit. Okay, wala akong pakialam, basta ako convict. They don't even need to justify their answers. Yung of course, yung iba sa atin, sinasabi natin na dapat may basihan at ang basihan ay ebidensya. Alam naman po natin na nangyayari din po na the evidence points to acquittal pero nag-vote pa rin ng conviction in an impeachment case. Pwede kasing political lang. Yun Opo. nila. Ma'am, may fearless forecast po ba kayo? Pahirapan ba na makakuha ng 16 at isama na natin yung factor ng 2028 elections din, attorney? At yung pagbitiw na salita ni Senate President Win Gatchalian na baka abutin ng 7 months yung impeachment trial, wala tayong nakikitang basis kasi ang hiningi nga naman ng prosecution is 60 days at 30 days dun sa defense, so that amounts to 90 days, 3 months lang po yun. And beyond the presentation of evidence, may ikli na yung ibang portions. Ngayon, assuming na hindi aakyat sa Korte Suprema at walang mga TRO na ma-issue, wala tayong nakikitang dahilan na umabot ito ng 7 buwan. Unless magsiset sila ng hearing dates na magkakalayo. So para sa akin, yung intention na patagalin yung impeachment proceedings is an admission of 2 things. Number 1 is that pahirapan talaga and they need more time na makakonvince ng 16 to convict. Or they need more time to para magkaroon ng mas matinding siraan. Kasi if this is going to be simply a comms operation, aaminin na lang ng isang partido na hindi talaga aabot sa sa 2/3 vote, then gagamitin na lang nila ito for political purposes. And the only political purpose na nakikita natin ngayon ay para maapektuhan ang trust and approval ratings ni VP Inday para magkaroon ng konting duda kung mananalo siya sa 2020. Opo, ma'am, siguro mensahe paalala nyo sa ating mga kababayan, payo sa ating mga kababayan dahil for sure compare sa mga nakalipas na impeachment ito heavily maliban sa ite-televise, sa free to air, sa social media, parang ito yata yung wala sa mga nakalipas na mas magiging malawak na ang coverage po nito maabot. Ano po ang maipapayo na lang sa ating mga kababayan na makikinig at manonood sa nakatakdang impeachment trial ng Pangalawang Pangulo? Maraming goings on dito. Doon sa makikita natin na may trial, pero makikita din natin na maraming mga pangyayari behind what we see on television. For example, alam natin na this is ito yata yung unang impeachment na mas maraming nag-cheer for acquittal kesa sa conviction. Dati kasi pag umaabot ng impeachment sa isang impeachable officer, pinipresume ng mga tao na mayroon talagang mali na ginawa or merong dapat parusa para dun sa impeachable official. Pero post Justice Rene Corona impeachment, na nakita natin na iba pala ang presentasyon, iba pala ang nangyayari na nakikita natin harap-harapan at mga pangyayari behind the scenes. So ang gusto ko lang maalala ng mga tao is that there's more going on here than we are privy to be seeing on as televised. Kumbaga dun. So pag pinanood natin ito, hindi lang yan ang pinapanood natin. May mga pangyayari na hindi nila pinapakita sa atin, but somehow, makikita din natin na may nangyayaring ganon. So, yung mga things like asking for so much time, yung nire-ready tayo na baka abutin ng 7 buwan until 2027, yung mga mischaracterization ng evidence o kailangan pang interpreting yung ebidensya na ipinapadala, dapat nabibigyan tayo ng clue na mayroon
kino-convince tayo to think in a certain way. Pero the best way for us to determine kung anong nangyayari dito is to look at the evidence at i-determine natin based on our own judgment at hindi base dun sa interpretation ng mga partido who are interested in you not believing or believing. So, Apo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa ating mga kababayan ngayong gabi. maraming salamat at naimbita na naman ako dito. Isang malaking Wow, grabe si Remulla. Putang ina, ang tagal na nung mga kaso nila Romualdez, nila Joel Villanueva hanggang ngayon hindi mukhang wala pa rin talaga. Mas naunahan pa sila. Mas nauna nyo pang ipakulong at arestuhin si Jinggoy Estrada at ngayon si Rodante Marcoleta. Pero dahil dyan, eto, may babasahin ako sa inyo na malupit. I like to see PBBM admin try to bully Sen Marcoleta and INC or Iglesia ni Cristo. Para makita nila, hinahanap nila, we support Sen, Dante, and INC. So yan mga banateros, no? So parang may babala etong si Jun Abines mapatungkol sa planong pagpapa-aresto dito kay Senator Rodante Marcoleta. At alam naman ho natin na hindi ito papayagan ng Iglesia ni Cristo. Dahil lumalabas ho dito ay napakalaking kabastusan ho sa Iglesia ni Cristo na ipakulong yung kanilang binoto, no? So hindi ko po alam kung kung hahayaan pa ba ng Iglesia ni Cristo ngayon, pero kung makikita natin kahit papano ay may lakas ang Iglesia ni Cristo na talagang yan din ang inaantay ng iba pang mga Pilipino na gumalaw na rin sila. Ewan ko na lang kung talagang totoo ba ang balita na kapag ginalaw nila si Senator Marcoleta ay makikita na ni Marcos Jr. ang kanyang hinahanap. Kung ako tatanungin hindi ko hahayaan yun. Hindi ko hahayaan na arestuhin etong si Senator Marcoleta. Ano bang ginawa? Diba? Samantalang iniimbestigahan niya lamang yung mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. At dahil nga dyan, nagkaroon ng balita na may 3 relihiyon na nga ho ngayon na nag-uusap-usap. Pero yung maliwanag ho ngayon, na nag-uusap-usap na, ay etong kampo ng Iglesia ni Cristo at kampo ng mga kapatid nating Muslim. Hindi ko po 100% sure kung totoo po yan. Pero may mga sabi-sabi na yun nga na kapag ginalaw si Senator Rodante Marcoleta ng Administrasyong Marcos, yayariin nila. Talagang hindi sila papayag. At may mga balita din na pati daw itong si Senator Robin Padilla ay maaaring pwede na rin nilang dakpin o arestuhin. Ano bang ikakaso nila kay Senator Robin Padilla? At pangalawa dito, anong posibilidad na para arestuhin nila? Wala namang kaso yun. 'Di ba? Kahit si Senator Rodante Marcoleta, alam naman natin na gawa-gawa lang nila yung mga kaso na yan. Sa totoosin lang talaga na ang nag-umpisa na imulat tong mga ganitong ginagawa ng administrasyon na yung kay OJC, si Pastor Apollo Kibuloy. Doon talaga nagsimula yan 'di ba? Nagsimula yan nung ginipit ng Administrasyong Marcos si Pastor Apollo Kibuloy ang KOJC. Nung una-una, medyo pinagtatawanan pa ng iba Pero bandang huli, nung tumatagal, naliwanagan ng buong Pilipinas na totoo nga ang ginagawa ni Marcos Jr. na kapag kumalabang ka sa kanya, pag hindi mo siya sinunod, ay talagang yayariin ka niya. Na ngayon ay ginagawa niya katulad na lang kila Jinggoy Estrada, Bato de la Rosa, Marcoleta at iba pang mga senador. 'Di ba? So kaya nagsibaliktaran yung ibang mga senador ay dahil takot din sila na arestuhin or gawan ng kaso. At di umano, pati nga yung 2 bilyar ay isusunod na dito. Hindi ho natin alam nagbitaw ho, may isa pong salita si
si Camille Villar na ang pagtalikod daw sa mga kasamahan ay may tuturing isang kahayupan, di ba? Kung hindi ko tugma yung pagkakasabi niya, pero parang ganun yung pinupunto niya dun sa sinabi niya no. So yun, mga banateros kayo, ano po ba ang nakikita nyo dito? Mahahayaan kaya na Iglesia ni Cristo na arestuhin etong si Senator Rodante Marcoleta? Hahayaan kaya na arestuhin etong magkapatid na Villar at ito pang ibang mga senador? Kasi ang balita ay uubusin daw talaga itong nasa kampo ni nung mga etong mga senador na ayaw sumunod kay Marcos Jr. So, ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin niya. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.